Hi, Paulo here from Analytics.com, bringing you a performance review on a Chinese brand. Particularly, this is a basketball shoe and it's from Xtep or Step, pero I think Xtep ang pagbasa ko dito. So, Xtep brand. So, if you're not familiar with Xtep, sa mga nagsusuot nito is si Jeremy Lin, former NBA player. Isa sa mga Chinese brand na masasabi kong medyo hindi masyadong napapansin or under the radar kumbaga. Pero ang maganda dito is available yung Xtep brand sa Toby Sports. So far, meron akong nakita sa SM North EDSA, so sa The Block. Tapos meron din sa main. Tapos, yun. So, check nyo. Toby Sports, isa sa mga nagkikerry ng Xtep brand. Pero, itong nabili kong sapatos na to, actually, during that time kasi hindi pa siya masyadong nakikita madalas sa Toby Sports. So, nag-try ako bilhin siya online. So, particularly sa TikTok. So, doon ko siya nakita. Actually, syempre, kailangan mo pa rin mag-research kung legit ba yung site. And actually, nabili ko siya sa official store naman ng Xtep. Ito siya. So, this is the Xtep Light Attack 3 SE. So, without further ado, let's go ahead and check out the shoe. So, punta muna tayo sa upper. So, yung upper niya is very minimalist actually. Gawa siya sa mesh, parang engineered mesh na TPU. Gawa siya sa TPU mesh. And I would say na sa mga strongest points nito would be yung breathability and pagiging lightweight niya. So, kita nyo naman. So, itong mga mesh na to, mesh parts na to. So, actually, very breathable tong sapatos na to. Pero, hindi naman masasacrifice yung durability dahil meron mga fuse panels or fuse overlays dito sa toe area and dito rin sa eye stays. So, para sa akin, nakatulong to sa mga nimble players. Yan, yung mga nagre-rely sa speed or quickness nila. Since this is a very light shoe, pero I would say na hindi naman nasa-sacrifice yung stability nito. Isa sa mga noticeable things would be this midfoot strap. Actually, ang totoo, this is more of an aesthetic feature. Wala naman masyadong masasabi kung anong to nabibigay itong midfoot strap. Siguro it would be just yung to give you more snug fit, pero the shoe itself is on the snug side naman din. So para sa akin, aesthetic feature, may konting ano lang, magbibigay na siya ng konting custom fit, pero not too drastic na parang nag-improve sa lockdown. No, hindi naman. So more on aesthetic feature tong strap na to. Sa tingin ko ba pwedeng wala na tong strap na to? Pwede, kasi hindi naman masyadong very noticeable sa pagbigay ng performance benefit other than some slight custom fit to give you a snug fit sa midfoot area. So, yung foam na ginagamit dito, so upon research doon sa TikTok shop, ang gamit nila dito is feather foam. And how does it feel? It feels parang on the plush side, which I think is good na rin para sa ganitong klaseng sapatos. An EVA blend lang to, and nasa plush side siya. Pag pinipindot-pindot mo siya, actually okay naman. So how does it feel underneath? Yun nga, on the plush side siya, pero masasabi ko, since kita nyo naman, this is a low top shoe, plush siya, nagsisink yung paa mo, hindi naman siya nagkakaroon ng stability issue or hindi ka naman nagiging unstable dahil unang-una low to the ground siya, since plush kagad siya. So, nagsisink in kagad yung paa mo. So, hindi siya nag-offer ng parang energy return ng sobra-sobra or yung bounce. So, it's more na parang, I would say, comfort-wise, nandun siya. Hindi siya yung mga brick-like or yung mga dense EVA foams. So, okay siya sa akin. Pagdating dito nga sa, sa sapatos, it offers, it offers good responsiveness in the way na dahil sa court feel, dahil nagsisink in nga yung paa mo dahil plush siya. Tapos, and since low cut siya, which punta na natin dito sa pagdating sa outsole, kita nyo naman yung outsole niya is dito, meron siyang malapad yung forefoot area niya.
na nagkakaroon siya ng parang outrigger effect dito sa part na to. So ito, so it helps the foot to be more flat, particularly sa forefoot, para hindi nga unstable since medyo yung foam is medyo on the plush side. So I appreciate that. Tapos together with this TPU paneling dito sa side area ng forefoot area. Yan. Actually makikita nyo itong light part na to. Yan. At least hindi na sa mga job step nyo, hindi ka magkakaroon ng parang magro-roll over, which is okay din. Tapos pagdating naman sa support, dito makikita nyo itong part na to. So meron siyang parang reinforcement or parang nylon cable dito. So ang ginagawa niya is parang hinihila niya itong part na to para magkaroon ka ng enough midfoot lockdown. So hindi siya masyadong pansin dito kasi kahit tanggalin mo yung strap, kita mo naman sa ilalim pa rin naman siya dumadaan. So para sa akin hindi nga masyadong parang konti lang naman yung ambag nito in terms of performance attributes. So this one, itong nylon cable na to, this one is more masasabi kong mas may ambag pagdating sa lockdown. Of course, pagdating naman dito sa collar, enough naman yung padding niya, so wala akong naramdaman na irritation. So actually even the tongue itself, medyo manipis siya, pero I would say hindi naman ako nakakaramdam ng lace pressure. Pagdating naman dito sa, kita nyo naman, maduming-madumi yung outsole kasi nga talagang ginamit ko talaga siya. In-enjoy ko tong sapatos na to kasi para sa akin, isa to sa mga parang hindi masyadong napapansin na brand. So talagang kailangan bigyan to ng pansin kasi nga maganda naman yung brand na Xtep. So kita nyo naman, circular patterns. So kamusta siya? So far nagamit ko to sa cement courts at saka sa wooden finish na courts. And pareho naman, meron siyang enough bite, enough traction naman na nabibigay. Of course, pag nagkaroon ng konting dust, wipe mo lang, pero hindi siya masyadong parang big deal na mag-slide ka. No, hindi naman. May squeak siya, pero syempre alam naman natin yung squeak sound or yung spike check na sinasabi, wala naman talagang ambag sa traction yun. It just shows na mayroong friction na nagaganap. Pero pagdating sa traction, kahit naman walang squeak, as long as na may bite naman, okay pa rin siya. So, isa sa mga para sa akin na plus points din would be the price. So, itong sapatos na to actually 2,194 ko lang siya nabili. Pero yung total niya dahil sa mga coupons, alam niyo naman sa TikTok shop may mga ganon. Nakuha ko lang siya ng less than 2,000, which I think is a very steal price. So, I suggest mag-check nyo rin sa TikTok, or actually meron din siya sa Shopee or sa Lazada. Check nyo lang yung Xtep brand. Syempre, do your research din. Dapat nasa official site kayo para at least iwas scam. At the same time, check nyo yung mga ibang sapatos nila. Malay nyo, makakuha rin kayo ng mga good deals katulad nito. I'm sure, ito, mga nasa less than ano na lang din to. Mga siguro 2,600 na lang siguro to ang presyo ngayon. Mga ganyang panahon na to, so mababa pa rin, hindi man lang umabot ng 3,000 mark. So para sa akin, nag-enjoy ako dito sa sapatos na to, and actually I'm curious kung how would the other models play pagdating do sa ibang cushion source nilang na parang gumagamit sila ng ETTU foam din. So I'm really curious kung kamusta yung energy return na nabibigay ng foam na yon. Actually, meron akong nakita sa Tobies ng sapatos na yon, and siguro one of these days, or baka bumili rin ako, try ko yung ganong klaseng cushion source para at least mabigyan ko rin kayo ng another point of view or parang another recommendation sa mga naghahanap ng sapatos na pang basketball. Siyempre, ayaw naman din natin na pupunta tayo sa court tapos parang pare-parehas lang yung nakikita nating sapatos, di ba? Of course, mas maganda rin yung na-explore natin yung ibang brands na meron naman silang no-offer na magandang performance attributes pagdating sa sapatos. So, I suggest keep an open mind na rin para at least alam natin ano bang habol natin. Comfort ba? Yung traction ba?
Gusto ba natin lightweight? And of course, syempre, iba pa rin yung price point, di ba? Yun yung isa sa mga masasabi nating big check para sa atin pag nakuha natin yung sapatos na original and at the same time, murang-mura. Di ba? So, ayun. I hope you like this review. Give this thumbs up. Share nyo rin if you find this video helpful. And be sure to check out analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.